buhay. Lumipat naman tayo papunta sa isang gusali na hindi natin alam kung saan ang kinaroroonan. Dito ay mayroon tayong makikitang kamao na napapiga sa beranda. Ang kamay na ito ay pinagmamay-ari ng Murim Alliance leader at tinaguri ang Fist Emperor na si Ju Junghak na nagmumuni-muni sa labas ng kanyang beranda. Subalit bigla na lang naagaw ang atensyon nito papunta sa pintuan dahil sa boses na nagsasabi na dinalhan niya ito ng tsaa na maiinom. Inutusan niya naman itong pumasok kaya makikita natin ang isang napakagandang babae na mayroong dalang maiinom na tsaa sa Alliance leader at nagsabi na naghanda siya ng tsaa na nanggaling sa kabundukan ng Zishan. Naagaw naman ito ang atensyon ng lalaki kaya agad itong napaupo sa kanyang lamesa. At dahil pamilyar itong tsaa kay Junghak, isinaad niya na ito ay galing sa bayan kung saan siya ipinanganak kaya napasabi naman ng babae na ito ay ang isang sikat na tsaa sa kanilang lupain. Agad namang pinasalamatan ni Junghak itong babae at kaagad itong ininom habang siya ay pinagmamasdan niya ng mabuti. Subalit bago pa man ito tuluyang mainom ang inihandang tsaa para sa kanya ay bigla na lang mayroong isa pang boses ang tumawag sa Alliance leader mula sa pintuan. Nakuha naman ito ang atensyon ng dalawa kaya natanong ni Junghak kung sino ito at ano ang kanyang ginagawa sa kanyang tinutuluyan sa ganitong oras. Ang lalaki sa labas ay nagpakilala naman bilang ang kanilang general na si Jegal Hu at nanghingi ng kapatawaran dahil sa pag-iistorbo nito sa kanyang pagpapahinga. Pagkatapos nitong makapasok ay ipinaliwanag naman nitong lalaki na mayroon silang natanggap na mensahe galing sa angkan ng Tang kaya naisip niyang ibahagi kaagad itong impormasyon na kanyang nakuha. Nagawa naman itong maunawaan ni Junghak dahil malamang ito ay isang importanteng bagay na kinakailangang bigyan ng pansin kaya pinahintulutan niya itong magsalita. Ang general ay bigla namang lumapit papunta sa Alliance leader at mayroong bigla na lang kinuhang bagay galing sa kanyang damit. Ang bagay na ito ay isang scroll na kanyang inilapag sa lamesa kung saan kanyang nasabi na ito ay mayroong kinalaman sa Blood Hand na si Tak Unyang dahil nagawa ng angka ng Tang na makuha ang kanyang ulo at ang sekretong libro nito patungkol sa Blood Hand Poison Art. Nang bigla na lang nabasag ang tasa dahil sa malakas na paghampas ni Junghak ng kanyang kamao sa lamesa dahil sa matinding panggagalaiti ng marinig at malaman nito ang ganitong impormasyon. Habang angat-angat niya at pinipiga ang kanyang kamao ay may galit naman itong natanong kung papaano at kung saan nila nakuha ang nakakakilabot na librong yon, kaya ikinwento naman ng general na si Tak Unyang ay naglaho ng ilang taon pagkatapos nitong matamaan ng isang malakas na teknik at di kalaunan ay napadpad siya sa Hainan at namuhay doon ng mag-isa. Dagdag pa nito nang may tuwa sa kanyang mukha na mayroon pang bagay na napaka-interesado sa kwento. Ito ay dahil ang kasumpa-sumpang demonyo na si Tak Unyang ay nagawang matalo ng isang batang poison master. Nalabis namang ikinagulat ni Junghak kaya natanong niya kung ito ba ay totoo at kung sino itong bata. Subalit sinagot lang siya ng lalaki na wala pang may nakakakumpirma dito pero ang kwento na nakapalibot sa kaganapang ito ay nakakamangha kaya kanyang pinaniniwalaan na ito'y nakakaintriga para sa Alliance leader. Pagkatapos ay kanya namang ikinwento ang buong detalye patungkol dito kaya makikita natin ang napakagandang babae sa likuran na nakikinig ng mabuti sa kanilang usapan. Bumalik naman tayo papunta sa angkan ng Tang sa loob ng bulwagan ng patriarka habang makikita natin ang pagpupulong ng buong pamilya at ng mga elders patungkol sa nagbenta ng impormasyon sa lokasyon ng mga bubuyog. Hindi naman makapaniwala ang isang elder na mayroong maglalakas loob na magbenta ng kanilang impormasyon sa ibang mga tao, habang nasabi naman ng elder na kanyang katabi na hindi niya lubos na maisip na mayroong taong sisira ng reputasyon ng angkan ng Tang. Dahil sa napapansin ni Soryong, pabulong naman itong nasabi na mukhang hindi galit ang mga elder sa patriarka, na sinagot naman ni Huayon ng siyempre. Ito ay dahil ang pinag-uusapan dito ay ang dangal ng angkan ng Tang na kahit ang mga elders ng sangay ng pamilya ay magagalit. At sa huli, silang lahat din naman ay nasa iisang pamilya. Isinaad naman ng patriarka na hiningi na nito sa sekta ng mga pulubi ang pagkakakilanlan sa mga lalaki kaya marahil malalaman na nila ito sa mas lalong madaling panahon, at plano din naman itong personal na bumisita sa kanila. Natanong naman ng mga elder kung ano ang kanyang pinaplano para ito ay magawang maayos, na kanya namang sinagot na sisimulan niya sa kanilang nakalalasong teknik na tinatawag na soul annihilating poison, blood flaming poison, at intestine disabling poison. Dagdag pa nito habang ipinapalabas ang kanyang nakakatakot na internal energy,
na sa oras na sila ay nakakaramdam na ng matinding paghihirap ay dadagdagan niya pa ang mga ito ng nakalalasong teknik at tatapusin ito sa teknik na tinatawag na 7-step soul-severing poison. Kaagad naman nag-utos ang patriarka sa kanyang tauhan na si Wolfgang na tawagin kaagad ang grupo na tinatawag na Poison Annihilation Unit dahil siya ay aalis agad. Na pinasang-ayunan naman ng unit leader. Makalipas ng ilang minuto ay makikita naman natin ang patriarka sa labas ng gusali na nakatayo habang kaharap nito ang grupo ng mga asasin na kanyang ipinatawag. At dahil siya ay aalis, pinagbilinan niya naman si Soryong na asikasuhin ang mga bagay habang siya ay wala. Na pinasang-ayunan naman ang ating bida sa pagbibigay ng pagrespeto sa kanya at pagsabi na siya ay maging maingat, subalit sinabihan lang siya nito na hindi nito kinakailangan maging maingat dahil ang mga ito ay ang dapat na mag-alala. Pagkatapos nito ay kaagad namang umalis ang patriarka kasama ng mga kalalakihan na mayroong takip ang mga mukha habang nagsasabi na sisiguraduhin niya na ang kanilang magiging parusa ay hindi nila makakalimutan. Dahil ngayon lang nakita ni Soryong ang grupong ito ay natanong niya naman si Hwayun kung ang Poison Annihilation Unit ba ay parte ng kanilang pamilya, na sinagot naman ng batang babae na hindi niya ito nakikita dahil sila ay naitalaga para sa mga medyo mahihirap na trabaho. At ang pangunahing responsibilidad ng mga ito ay ang pagpatay ng mga tao, kaya ito ang rason kung bakit sila tinatawag na Poison Annihilation Unit. Napaisip naman si Soryong na ang pagsabi nito na medyo mahirap na trabaho ay hindi sapat at maliit na paglalarawan dito. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ng dalawa dahil sa biglang pagdating ng mga paa sa kanilang likuran. Agad naman nagbigay ng pagrespeto si Hwayun at Soryong dahil kanilang napansin ang pagdating ng mga elders ng sangay ng pamilya ng Tang, nagsasabi na narinig nila na nagkaroon ng ating bida ng maswerteng karanasan sa mga bubuyog. Na kanya namang agad na pinasang-ayunan. Subalit nagtataka naman itong naisip kung ito ba ay patungkol sa royal jelly na kanyang nakonsumo. Napatingin naman sa isa't isa ang dalawang elder at habang hindi alam kung saan magsisimula ay nagsabi ang isang matanda na ang rason kung bakit sila pumunta rito ay dahil mayroong silang maliit na pabor na hihilingin sa batang lalaki. Na nagtataka namang natanong ni Soryong kung ano ito at kung ito ba ay may kinalaman sa King Bee Elixir. Subalit nagugulat lang na nasabi ng mga matatandang lalaki na hindi ito ang kanilang pakay, at alam nila na ang mga mahimalang elixir ay isang kayamanan na nakatadhanang mahanap ng kanilang mismong may-ari kaya hindi sila bababa sa antas ng ganitong bagay. Dahil sa kanilang mga sinabi ay nagtatakang napatanong naman si Soryong kung ano ang kanilang kinakailangan, kaya napakagat naman ng isang elder sa kanyang ngipin dahil hindi nito alam kung papaano ito sasabihin. Pagkalipas ng ilang sandali ay tumabi naman siya sa ating bida at humawak sa kanyang balikat. Pagkatapos nito ay nagmasid naman siya sa paligid at bumulong kay Soryong na siya ay kanyang pakinggan. Kung saan may nakakatawa nitong mukhang binulong habang patuloy na pinagmamasdan ang paligid kung mayroon pa ba siya ng medisina na ginawa nila mula sa mga saligubang dahil alam nila na siya lang ang may awtoridad dito. Dahil sa kanyang sinabi ay napangiti naman ng husto si Soryong dahil nauunawaan nito ang ibig nilang sabihin. Maya't maya pa ay makikita naman natin ang masayang paglalaro ng batang lalaki sa mga medisina sa harap ng mga elders habang nagsasabi na mahirap sa kanya na mag-adjust sa angka ng Tang kaya kung ang mga ito ay pumapayag na tulungan siya sa iba't ibang paraan ay wala siyang rason para hindi ibahagi ang medisinang ito sa kanila. Na may tuwa naman nilang sinagot na siya ay kanilang susuportahan simula ngayon kaya wala siyang kailangang ipag-alala dahil siya ay kanila ng manugang, na labis namang hindi mapaniwalaan ni Hwayun. Makalipas ng ilang sandali ay ipinagtaka naman ng matandang patriarka nang mapansin niya ang katuwaan na nagaganap sa mga elders. Kanya namang natanong kung ano ang patungkol dito kaya bigla na lang natigilan si Soryong at ang mga elders ng sangay ng pamilya dahil sa pagkabigla sa bigla ang pagsulpot nito sa kanilang harapan. Napaakbay naman ang dalawang elder kay Soryong at may tuwang nagsabi na sila ay nagsasaya lamang kasama ng kanilang manugang, kaya isinaad ng matandang patriarka na mukhang nakikilala na nila ang tunay na halaga ng ating bida. Na pinasang-ayunan naman ng dalawang matanda kaya hindi naman makapaniwala si Hwayun na nakuha nito ang loob ng mga elders ng ganito na lamang kabilis gamit lang ng medisina. Naagaw naman ang atensyon ng lahat dahil sa biglang pagbukas ni Gupei sa pintuan at pagtawag sa matandang patriarka dahil mayroong isang napakalaking problema. Na natanong ng matandang patriarka kung ano ito. Labis namang nagulat ang lahat at nabato sa kanilang kinatatayuan dahil ikinwento ni Gupei na ang tagapagmuno ng Sichuan ay nasa bingit ngayon ng kamatayan.
Dahil dito ay nababahala namang natanong ni Soryong kung hindi ba nito sinunod ng mabuti ang itinakdang dami ng gamot na pwede niyang makonsumo. Subalit pinagpapawisan lang itong sinagot ni Gupei na iyon ang problema. Ito ay dahil pagkatapos nitong maranasan ang epekto ng medisina na kanilang ibinigay ay mayroon pa siyang dinagdag na asawa kaya nagsimula itong gumamit ng gamot ng higit sa 2 beses sa inirekomendang halaga para sa kanya. Kaya napaisip naman si Soryong na ito ay hindi maaari. Napahawak naman ang matandang patriarka sa kanyang mukha at nagsabi na siya ay kinakailangang umalis ngayon din. Ibinili naman ito kay Soryong na dahil siya ay ang matitirang lalaki sa kanilang pamilya ay kinakailangan nitong protektahan ang mga kababaihan na kanya namang naunawaan. Makalipas ng ilang minuto ay kaagad namang umalis ang matandang patriarka papunta sa tagapagmuno ng Sichuan para tingnan ang kanyang kalagayan, kaya wala nang may nagawa ang natirang si Huayon. Si Soryong, at ang unit leader na si Wolgang kundi ang mapaisip na lamang kung ano ang posibleng magkamali. Makalipas ng ilang oras kinagabihan sa angkan ng Tang ay makikita naman natin si Soryong at Huayon sa training ground ng angkan ng Tang na nag-uusap habang hawak ang mga centipede, nang bigla na lang natanong ng batang babae kung kamusta ang pag-eensayo nito sa kanyang tinututunang teknik na Ten Poison Dual Origin Art, na kanya namang sinagot na ito ay hindi ito kasing hirap unawain tulad noong simula. Inilarawan naman ni Huayon sa ating bida na kinakailangan lang nitong isipin na ang 5 Venom Returning Technique ay nag-iisang orb na gumagalaw sa kanyang katawan habang ang 10 Poison Dual Origin Art naman ay parang 2 makina. At dahil dito ay marahil nakabuo na siya ngayon ng resistance sa mga karaniwang lason. Dagdag pa nito na kasabay nito ay maaari na din itong maipalabas ang kanyang internal energy o mailagay ito sa mga bagay, na labis namang ikinabigla ni Soryong dahil ito ay hindi niya mapaniwalaan. Kanya namang napagdesisyonan na ito ay subukan, kaya agad siyang tumayo at nag-focus sa isang target sa malayo. Mayroon naman siyang ipinalabas na isang punyal, kung saan kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng internal energy at sinubukan itong padaluyin mula sa kaliwa patungo sa kanan at ipinaikot ang 2 orb sa kanyang katawan papunta sa iisang direksyon gaya ng sinabi ni Huayon. At pagkatapos nitong napadaloy ang buong internal energy sa kanyang katawan ay nagawa naman nitong maimulat ang kanyang mga mata, kung saan kasunod nito ay ang kanyang paglagay sa sandata ng kanyang enerhiya at agad na pagtapon nito papunta sa target na nasa malayo. Napakabilis namang nakaabot ng sandata sa target, at nang ito ay tumama sa bagay ay sumabog naman ito dahil sa lakas ng kanyang enerhiya. Dahil dito ay may tuwa namang napasabi si Soryong na ito ay kanyang matagumpay na nagawa. Kaya sinabihan naman siya ni Huayon na ito ay nakakamangha dahil nagawa nitong perpektong malagyan ng kanyang internal energy ang punyal. Ang itinapong punyal ni Soryong ay nagawa namang matusok sa isang pader kung saan muntikan ng matamaan ang mga nagtatagong assassin. Dahil dito ay napatanong naman ng isang lalaki kung sila ba ay nagawa nilang mapansin at kung kinakailangan ba nila ang mga itong patayin. Subalit nasabi lang ng isa na mukhang ito ay isang aksidente lamang. May ipinalabas naman itong libro at nagsabi na kahit ito ay isang kopya lamang ay nagawa nilang makuha ang sekretong libro ng Bloodhound Poison Art, at dahil tapos na ang kanilang trabaho ay kinakailangan na nilang magmadaling umalis dito at bumalik sa kanilang sekta bago pa mayroong dumating na problema. Napasabi naman ng isang assassin na hindi nito lubos na maisip na ganito na lang kaluwag ang seguridad ng kanilang training hall. At dahil dito ay magagawa nilang napakadaling makatakas. Nang bigla namang naagaw ang pansin ng isang lalaki dahil sa napapansin nitong kakaibang amoy. Kanya namang natanong sa kanyang mga kasamahan kung mayroon ba silang naaamoy na matamis na nananatili sa hangin, hindi napapansin ng bubuyog sa kanilang uluhan na pinagmamasdan sila ng mabuti.